Okay. Alright guys, dun sa previous episode, napahaba yung Marites natin, naging Showbiz Central. But ito, pag-usapan natin to. So, Senator Rizon Diversa has been trying to get the support of the Senate leadership, including Senate President Zubiri, to issue itong subpoena, no? Isa to bring in one of the most powerful men in Mindanao and someone very close to the former President Duterte. I'm talking about Pastor Kibuloy. Anong alam natin dito? Report muna dyan unahin muna natin si Mark kasi si Mark yung parating nandun sa mga hearings, nasa gas station, mga ganun. Ano alam mo so far, Mark, galing dyan sa Quezon City, ay mga ganun. Yun. So sa online, sa mga vloggers, ang usap-usapan nga is yung tila ba intentional o unintentional ba na pag-delay sa pagpirma ng subpoena ni Senate President Zubiri. Na bakit ito ay dapat ano lang na parang ministerial function lang, basta ni-request ng senador pipirmahan, bakit parang tumagal, bakit tumaba nang hanggang ngayon hindi pa rin napipirmahan. O sinabi naman ni Senate President Zubiri na nabisi lang, and pagbalik niya he's going to sign that subpoena kay Kibuloy. Kaso ang ugong-ugong, ang malaking chismis, ang usap-usapan ng marami na hanggang ngayon ay hindi pa rin nadedebunk, ay baka wala na sa bansa itong si Pastor Kibuloy. Oh, wow. Yun. At May baka private jet siya, di ba? Meron naman siyang private jets, di ba? o yun, no. At baka daw nagtatago na sa China. Okay, yun ang chismis sa nababasa ko sa Twitter at sa mga vloggers at sa mga ano. So, madali namang i-dispel yon, madali namang i-debunk yung news na yon. Makita lang siya dito, 'di ba? Ano, makita lang siya sa Davao kasama si Digong dito. So madidebunk na kaagad yon. Pero hanggang ngayon, it's been a few days, ay wala pa ring sighting ng ni Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas. So yun ang usap-usapan ngayon na baka tumakbo na. Kung sa China Literally man tumakbo, hindi tumakbong politiko. Oo. Yes. Mukhang hindi lang siya nawala. Sabi ng iba, may ibang official na nawala. Pero mamaya natin pag-usapan. Sir Ronald, hindi ba parang lonely si Risa when she was going after Kibuloy? Does this mean that natakot pa yung iba? Or they still appreciate the power of the pastor? Or now na si Digong has gone for, for broke, maybe there's more openness to go after SMNI and Kibuloy? What's going on here? Bakit parang si Risa lang yung going for it I mean, yung panahon ni Kian de los Santos, gets ko yan. Kasi let's be honest, mukhang takot yung ibang senators to take up the cudgels for the victims of EJK and war on drugs. Pero ngayon, you would imagine na yung senador medyo mag-step up, mag-scale up na rin sila. What's going on there? Anong basa mo dito sa Kibuloy saga? Well, una, siya yung nangunguna dahil siya yung head ng Committee for Women and Children. Di ba? Yun yung, kaya siya yung nag-scale up talaga dyan. Ikalawa, ang alam ko, ay nag-commit na si Senate President Zubiri na pipirmahan talaga niya yung subpoena, no? At yung House ay naglabas na rin ng statement na isasubpoena rin si Kibuloy, at yung nagsalita ay si Congressman Pimentel na from Mindanao also, no? So ibig sabihin meron ng effort from both houses na mag-issue ng subpoena. At hindi ko lang alam kung paano yung chismis na alis si Kibuloy. Last year ko pa narinig yan May mga nagtatanong nga sa akin kung may information ako kung pumunta na si Kibuloy sa China. Pero yon, mas less about the Senate hearing. It's more about the extradition from the Americans, from the US. No? Paano it could happen anytime yung extradition na yan. Dahil mag-request niyan yung US. Yung sa FBI wanted this. Yung sa FBI. At yung US Embassy, merong kanyon, may department ng FBI na nandyan dito sa ating embassy. So, pwedeng mabilis yun pag nangyayari. Kaya last year ko pa narinig yung chismis at siyang ngayon mga tanong kung si Kibuloy ba ay nakalabas na ng bansa. No? At kung ang gusto niya talaga makatakas sa extradition ng FBI, ang pinaka-safest place is China. No? Ibig sabihin, mahihirapang i-implement ng US dyan. Pero kung pupunta lang siya sa ibang mga bansa, katulad ng Indonesia, Malaysia, Singapore, delikado siya ron. Delikado siya, no? Kailangan talaga China siya pumunta, no? At dapat meron siyang advanced arrangement doon sa China. Kaya yung I mean, wasn't there a supposed SMNI, CGT and China partnership? Pwede sabihin nasa China siya for business purposes. Yung isang ang dati Pwede. secretary nasa CGT. Di ba? I'm just saying, you could give it the business angle. Na nasa China lang ako to negotiate a media deal, di ba?
Pwede, no? Tapos maghintay siya ron. Tapos katulad namin ni Mark, mag-TNT na kami, no? Kaya pwede 'yon, no? Pero ngayon kasi nagkakadikit-dikit na eh, 'di ba? Nung isang gabi, nagsalita sila sa kanya sa Fox First, no? Yung paborito mong talk show, no? Nagsalita Oy, siya sa in Vera fairness, Files. all Oh, respect to all respect to yan. Christian Esquer for arranging Oh, that. Yeah, God bless him. nagsalita sa Vera Files several times, no? So merong offensive ngayon eh. Si Las Cañas eh, no? Doon sa mga iba't ibang mga talk shows. Tingin ko hindi diyan matatapos 'yan, no? May mga susunod pa na Yeah. mga talk shows na Baka sa so talk show natin, baka so kanyan, dikit-dikit, dikit-dikit yung mga pangyayari na 'yan, no? Hindi siya totally separate. Bagamat iba yung kaso ni Kibuloy sa US, no? Pero marami 'yun eh. Maraming kaso 'yun eh, hindi lang yeah, I isa. mean, Oo, yeah, grabe yung marami 'yun. pagpinakinggan. At But Ronald, sorry for cutting it because I see if you bring in the China issue and then the issue of arrest and then the issue na delikado ka in some countries, it immediately reminded me of this recent interview of Menardo Guevara kung saan umamin siya na if the ICC comes with a warrant of arrest, if hindi ma-implement ng Philippine government yan, pwede pa rin ma-implement yan sa ibang bansa, right? So speaking of Malaysia, Singapore, US, do you think that the Kiboloy episode, assuming correct na medyo naglaylo na yung isa, this could be also kind of a preview of what the others would do on the ICC issue na baka pupunta na China, medyo magpa-semi-exile na, or do you think kasi ito yung sinabi ni Trillanes sa akin, I found interesting. I mean, I didn't agree with everything he said, but I think he had some interesting warnings. Sabi niya, there is still the possibility that Duterte will go all the way and run for the Senate and try to become the Senate president. Kung essentially, di ba, go for gold na talaga siya. Kasi the difference with Quiboloy is that Duterte can still run for a pretty high office. And if he becomes senator, he can become the Senate president. And then baka they can even get enough votes to get rid of Romualdez and put Arroyo there. So you can imagine. Do you think that's I mean, I see where Senator Trillanes is coming from. The idea na wag kayo maging complacent na itong mga Dutertes are finished project. That actually may laban pa sila. Kasi kung totoo itong Quiboloy umalis na, I'm sure may mga sabi, ay wala na itong mga to, sinking ship na to, alabis na sila. But that's where it reminded me of the Trillanes warning na actually they could be even more dangerous right now. Di ba sinasabi niya the wounded beast is even more dangerous? Where they stand on we're, this, Ronald? Yeah. we're in the Philippines eh. Anything can happen here, no? Overnight, no? Overnight, no? Pwedeng mangyari 'yan. Pero iba kasi yung FBI eh. Yung FBI talaga pag gusto ko talaga nilang kunin, no? Mas marami silang magagawa kaysa sa ICC. No? Kung talaga Dapat gusto kanilang kunin, Kung nakakatawa. talagang hahuntingin ka na kwan, yan talaga mga experts sa rendition, no? Yung ICC, 15 sa kanilang wanted, hindi pampay, at large pa eh. Apat nga sa kanilang wanted, namatay na eh. No? Kaya withdraw na yung kaso eh. So, yung ICC talagang walang implementing arm. Ang FBI meron, no? Maraming takot sa FBI. Marami yung mga partners ng mga ibang pulis sa ibang mga bansa, no? Kaya mas delikado ang FBI kaysa sa ICC. No? Kaya kung ako si Kibuloy, mas mag-iisip ako na tumakas na as soon as Kabaanan niya yung possible. business trip niya. As soon as possible, no? Yung ICC, pwede pang laruin yan eh. Pwede pang laruin yan. Depende yan sa presidente. Kinakalculate ng presidente. Politically palatable ba sa kanya na papasukin ng ICC? Pag pinapasok kasi niya ang ICC, kailangan niyang protektahan. Dahil masisira naman siya kung seryoso si Digong na imamasakar niya ang ICC pag pumunta sa Davao. Oh, So pag grabe yun. nangyari yun, ang masisira si BBM. Kaya either papasukin niya yan o hindi. No? Pag pinapasok niya, tuloy-tuloy na yon. No? Tuloy-tuloy na yan. Kailangan niyang protektahan ng pulis, ng Yeah, military, yeah. no, etc. Package deal na etc. siya. No? Package deal. Ganyan. Oh. Pero marami pang mga political consideration sa ICC. Yung FBI, hindi mo alam eh kung hinahanti ka na ng FBI, baka mamaya bigla na lang mag-parachute sa Davao yan eh, no? Mas yan, mas aggressive yan, mas delikado Very yan good point, Ronald. than Very the good ICC, point. than the ICC, no? Very good point. Nevertheless, politics is politics, right? Like, kasi considering Quiboloy and Duterte are kind of like the power duo, di ba? Dun sa region na yan.
how important is Kibuloy to Duterte, politically speaking? Kaya the reason I'm saying is that yes, agree ako na the FBI is a different animal altogether compared to ICC in terms of power, in terms of mandate. It's essentially an extension of the American power, right? Unlike ICC na isa intergovernmental body lang. Sa ICC kasi ang pinaka-powerful lang diyan kung yung United Nations Security Council, no? Mag-resolution. Magde-decision. Well, good luck sa China. Magno lang China. Yeah, exactly. So walang Pero mangyari. merong cases na nag-decide yung United Nations Security Council para i-implement yung decision ng ICC. May mga rare occasions eh. Yan, talagang wala ka na mapupuntahan. Kung yung US, Russia, at saka But then China. again, that's what I'm saying. Even if the two are Yeah. different, you're absolutely correct. The FBI is different from ICC. Totally different kind of species we're talking about here. The reality is that kung mawala si Kibuloy sa usapan, it will reflect on Duterte, no? Both materially and perception-wise, di ba? Kasi sila yung power duo sa Davao eh. Di ba? Yes, pwede yung i-spin ng mga kalaban ni Sara, pwede yung i-spin ng mga kalaban ni Digong, di ba? Or pwede i-spin nila Digong na there's a US-led conspiracy against all of us, na itong ICC, FBI, BBM, Dilawan, they're all against us and create this strong mentality and all of that. Hindi ganun kalakas yung traction nun. Especially with the latest survey na tumataas yung appreciation ng mga Pilipino sa ICC. No? May isa nga akong alam na survey firm na nakausap ko a month ago, no? Na hindi pa nila nilalabas yan pero almost the same, mas mataas pa nga sa SWS, no? Mas mataas pa sa SWS. Sinasabi ni Trillanes na meron silang na commission din daw na parang 30% lang against warrant of arrest. We're not talking about cooperation with ICC, which is majority. Iba pa yun. Iba pa yun. Ito daw, warrant of arrest, 30% lang hindi eh. Parang majority, so-so, and then may 20+% go na for arrest. So, that's not good news for them, right? That means only... Yeah. At yan, tumataas. Ang mahalaga kasi dyan yung movement eh. Dati, sobrang liit. Ngayon, pataas eh. Kung yan tatlong survey firms na yan. Ibig sabihin, pwedeng magkamali ang isa, pero tatlo mahirap magkamali eh. Na pare-parehas ang resulta. Iba kasi yung survey firm nila Trillanes eh. Iba yung SWS, iba yung nakausap ko last month. Magkakaibang survey firm yan. Interesting. Mark, kaya pwedeng i-spin yan. Pwedeng i-spin. Mark, how do you see this Kibuloy saga going and affecting also the Duterte ICC angle? Kasi correct si Ronald, technically speaking, very very different yung issue. Pero let's be honest, in terms of political perception, isang grupo yan, di ba? Like, di ba? Parang one who's yun down. Nga problema ni Kibuloy. Sorry. Yun nga yung problema ni Kibuloy eh. Kasi si Duterte pa, kung magka-arestuhan, kung magkano, for sure maraming parang sa kanya, parang dumidistansya na eh. Parang nakikita, kahit yung mga diehard na vloggers ni Duterte, you don't see them na na kumbaga parang using their capital sa audience nila to protect Kibuloy. Kasi yung mga lumabas doon sa Senate na hearing and 'di ba parang masyadong daming yung mga parang hindi wise na ubusin nila yung capital nila with their viewers, yung tiwala sa kanila, nasusugal nila dito kay Kibuloy na baka naman guilty pala. Tsaka parang wala akong makita din na leverage ni Kibuloy if ever di ba? Anong leverage niya na to fend off an arrest against si Digong. Nandiyan pa yung sinabi ni sir na baka saktan niya yung mga kumbaga merong mga ganung may mga alas pa si Digong na pwede niyang gamitin. Si Kibuloy, hindi ko talaga makita kung paano how he is going to go around this. Kahit yung mga pakunti yung mga nagde-defense sa kanila. 'Di ba? Unti-unti naglilipatan doon sa kampo ng admin. Pakunti yung mga vloggers nila tapos hindi pa dinedefend itong si Kibuloy. So wala na talaga yung SMNI naman unti-unti palit yung reach. So wala nang pupuntahan talaga. Kumaga yung I don't see any way out dito. So you're saying that the Duterte camp are keeping their powder dry because they rather focus dun sa fight nila on the ICC issue and who knows 2025 na they're not gonna sacrifice it for someone who's on FBI wanted list, which is a very complicated issue. Parang yun yung sinasabi mo, di ba? So strategic. Yeah, wala ka din naman mapapala if ever di ba? Bakit mo pa i-defend ba to pa wala din naman kung arestuhin din, di ba? I just use my resources para sa akin mismo kasi baka ako din maaresto eh. So why should I
spend yung, ba't pa ako makikihati ng ano ko. Limited na lang nga yung galaw ko, limited na lang yung mga vloggers na ano. Si Digong, pero may malaki pa ring following from netizens, from supporters niya. Kumbaga madidiminish pa yon kapag ibuhos ko dito kay Kibuloy. So may distansya in the mere fact na nawala siya dun sa prayer rally eh. 'Di ba? Yun ang That's a good observation. Oo nga, no? Oo Yeah. kasi 'di ba nandiyan siya parate, is everywhere eh. Parang meron kayang ano na, uy wag ka na munang magpakita dito sa ano medyo. So doon pa lang eh medyo Yung dumidistansya na. United Kumbaga Front, medyo wala. Oh, wala nang United oo eh, Front. pakonti ng kumbaga yung marami doon sa top DDS are not willing to put out their necks for Kibuloy eh. 'Di ba? Marami sa kanila talaga makikipagpatayan para kay Digong. Pag ano, 'di ba, ganung level. Pero pag kay Kibuloy, hindi bahala siya diyan. Siya gumawa, para siya gumawa niyan eh. Kung meron siyang ginawang mga kasalanan sa US or sa ano, You're ba't on kami your own. madadamay eh? Hindi naman kami You're on your own. nakinabang diyan. 'Di ba? Hindi naman So, niya kami kasama liability. nung ginagawa. So parang medyo liability ng, I mean, essentially, di So ba? Parang yes. yung sinasabi mo Parang dito. ganun yung labas eh. Kaya maski sa mga vloggers na nakikita ko, they're defending Duterte as hard as they can. Pero pag kay Kibuloy, parating may ano eh. O, parang hindi pa tayo sure kung nagawa yan. O parang ganun lang eh. Pero hindi yung talagang diehard na, hindi, inosente si Kibuloy. Wala akong masyadong naririnig na ganun eh. Yeah. Very good Yun nga, observation. matagal na kasi naririnig yung mga charges against kay Kibuloy. Taon na yan eh. Pero kung narinig mo yung hearing sa Senate, tapos yung tatlong biktima na nagnanarrate, no, kinikwento, very compelling eh. No, very compelling yung kanong bata eh nung mga babae, no, na nag-testify. No. Kaya tapos yan, may mga testigo na sa US. May mga nagbigay na ng testimony sa US courts eh. May mga nagbigay na ng testimony sa FBI. So masyadong marami. Overwhelming na. Preponderance. Yeah, Oh, preponderance of evidence. so, I think. mahirap eh. Kaya nga hindi na rin politically palatable na isama siya sa isang prayer rally. Di ba? Baka magbago yung itsura ng prayer rally eh. Baka iba yung pinagdadasalan mo, no? Yeah. Thank you, thank you. I think more or less people know what's being implied here, di ba? Sa next episode, pag-usapan natin yung anong pwedeng gawin kasi we have surveys showing that Duterte is number one potentially if he runs for the Senate next year. So my implication ito. At the same time, you have interesting survey also saying that 40% almost of people are saying sana si Lenny na lang naging presidente, right? So which is quite interesting for someone who just got over 20% of the votes. Again, mamaya na yung mga SD cards and yung mga ganang conversation, but per official numbers. So let's discuss the Lenny and the Digong issue because they're still part of our political landscape. Before we go to our penultimate episode and discuss Riza Ontiveros, Alexei Navalny, and what is a true opposition leadership, right? Thank you very much, gentlemen, for that very interesting discussion. Kaya gusto ko si Mark kasi may on-the-ground information yan eh. Wala si ganito sa ganyan. Wala si ganito ng 3 araw. Di ba? Yung Marites niya, very tactical intelligence, di ba? Tapos si Ronald, strategic intelligence eh, di ba? Okay to. I like this combo. This is good. God bless you guys. Thank you very much. Thank you. So,